Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 9. At sa ebanghelyong ito, makikita natin ang isang malakas na salita patungkol sa pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. May dumating na ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, akala ba ninyo mas makasalanan ang mga taong ito dahil sa sinapit nilang iyon? Hindi. At binigyan din ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At idinugtong pa ni Jesus at ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe. Akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. At muling binigyan din ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. At lahat ng sinabi rito ni Jesus ay totoo. Minsan, kapag nanonood tayo, nakakapakinig ng mga balita at may mga masamang nangyayari sa ibang tao. Totoo, ganun din ang kaisipan ng marami na nangyari sa kanila ang masasamang bagay, masasamang insidente, mga trahedya dahil sila ay makasalanan. At dito tayo pinag-iingat ni Jesucristo. At isang bagay ang binibigyang diin ni Jesucristo ang sinasabi sa atin ngayon. Lahat ng mga pangyayaring iyon ay hindi lamang nangyari para sa mga taong iyon. Ang mga pangyayaring iyon ay para din sa atin. Kinakausap tayo ng Diyos. Ang mga pangyayaring iyon ay panawagan sa atin para magsisi sa kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Kaya nga minsan, mga mahal natin sa buhay, malalapit na tao, mga kakilala natin, may malubhang sakit, may nangyaring aksidente, may kalagayang mabigat sa buhay. Bakit nangyayari iyon? Maaring maglaro sa ating isipan dahil konsekwensya ng kanilang mga pagkakamali. Ngunit hindi iyon ang sinasabi ng ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng mga taong iyon at sa mga nararanasan nila, tinatawagan tayo ng Diyos na tignan ang ating buhay. Putulin ang ating mga kasalanan. Iiwan ang mga liku-likong landas na ating nilalakaran at magbalik loob sa Kanya. Kaya nga ang talinghagang binanggit ni Jesucristo ay kaugnay dito sa pinag-uusapan sa Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, may isang taong may tanim na puno ng igo sa kanyang ubasan. Dumating siya doon at tinignan kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang makita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga, ngunit wala akong makuha. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. At totoo, ang bunga na hinahanap sa atin ay ang pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. 3 taon nang bumabalik-balik ang Panginoon at hinahanap ang bunga na ito. Kaya nga nais niya nang ipaputol ang puno sapagkat nakasisikip lang ang puno sa lupa. Maaari niyang ibigay yung kanyang lugar sa isang bagong puno na magbibigay ng bunga. Ngunit may tagapag-alaga na nagmakaawa, wag muna.
huhukayan at lalagyan ng pataba baka sakaling mamunga. At maraming pagkakataon na bumabalik-balik ang Diyos sa ating buhay. At kailan ang mga pangyayaring iyon? Ayon ang sinasabi sa ebanghelyong ito. May mga nangyaring trahedya, may mga nangyayaring hindi mabuti sa buhay, may mga pagkakasakit, may mga lindol, may mga digmaan, may mga bagyo, pagbagsak ng negosyo, mabibigat na problema sa buhay. At sa mga pangyayaring ito, bumabalik-balik ang Panginoon. Tinatanong tayo at kinakausap. Hinahanap ang bunga ng pagsisisi at pagbabalik loob. Ngunit wala raw siyang makita. At ngayon, ito'y nagdadala sa atin ng isang malakas na liwanag. Nag-aanyaya na tignan ang ating buhay. Nandito na ba ang bunga? Nasa akin na ba ang bunga? At kung wala pa, salamat may tagapag-alaga. At sino ang tagapag-alaga? Ang tagapag-alaga ay ang simbahan. Ang simbahan na naglalagay ng pataba, naghuhukay sa paligid ng ugat, naglalagay ng sustansya para tayo ay mamunga. Nagpapadala siya ng mga tao, nagpapadala siya ng mga sakramento, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Inaanyayahan tayong magnilay ng salita ng Diyos, kunin ang Biblia, buksan ang kasulatan. At ito ang pataba, sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng liwanag na makita ang totoong nangyayari sa ating buhay. At baka sakali tayo ay mamunga na. Ngunit sinabi rin ng tagapag-alaga, ngunit kung sa susunod na taon wala pa pong bunga, ipaputol nyo na. At totoo, ito ay isang nakakatakot, nakakapangambang salita. Ngunit ito rin ay isang salitang nagdadala ng konsolasyon. Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng simbahan, may panahon pa, upang tanggapin natin sa ating buhay ang mga pataba, ang mga salita ng Diyos, ang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig at pagpapatawad. At maaring sa pakikinig natin paulit-ulit, sa pagninilay natin sa kanyang matatamis na salita, totoong makita natin ang ating mga kasalanan at kamalian at ito ay iwanan at bumalik sa Panginoon. Ito yung pagkakataon na tayo ay magkakaroon ng matamis na bunga. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.